parang bagyong hindi mapipigilan. Bakit nga ba kahit mag-resign si VP Sara ay hindi mapipigilan ang impeachment? Halika, pag-usapan natin ang patungkol sa impeachment ni VP Sara at ang peligrong naghihintay. May reaksyon ng ilang mambabatas tungkol sa naging tugon ng pangalawang Pangulo kaugnay sa kinakaharap nitong impeachment case. God save the Philippines. Yes, we agree. God save the Philippines mula sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte. Ito ang naging tugon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana'y iligtas ng Diyos ang bansa matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Ayon kay Sendanya, imbes na humiling sa Diyos, dapat ay magpaliwanag muna si VP Sara ukol sa mabibigat na isyong ibinabato sa kanya. May hirit din ang mambabatas ukol sa banat ni VP Sara na mas masakit pa umanong maiwan ng partner kaysa sa impeachment. Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Nagkaroon po ng consultation ng mga political parties, no? Sila po ay nabigyan ng kopya nitong complaint na ito, pinag-aralan, inanalyze po nila at pumirma po ang ibang mga membro na sumang-ayon po dito. Alam mong may parating na bagyo. Pusikit ang ulap, bumabagsak na ang ulan at ang hangin ay lumalakas. Pero may nagsasabing lilis ito ng direksyon, may nagsasabing titigil ito. Pero paano kung hindi? Paano kung ang bagyong ito ay hindi na mapipigilan at ang pangalan nito ay impeachment? Ngayon, nasa Senado na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit may isang tanong na gumugulo sa isip ng marami. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ano ang mangyayari kung magbibitiw siya bago magsimula ang paglilitis? May president na, si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Umatras siya bago umabot sa trial at sa ngayon, natigil ang impeachment. Pero si VP Sara, kung magbibitiw siya, ligtas nga ba siya? Pwedeng isipin ng ilan na ito ang pinakamadaling paraan para umiwas sa Senado. Pero hindi ganun kasimple. Bakit? Dahil ayon kay Congressman Jinky Luistro, may dalawang bagay na hinahangad ng impeachment complaint. Una, ang pagtanggal sa presyon at ang pangalawa, ang kanyang perpetual disqualification sa public office. Kung magbitiw siya, totoo, wala ng posisyong matatanggal sa kanya. Pero mapipigil ba nito ang panghabang buhay na pagbabawal sa kanya sa gobyerno? Dito nagiging masalimuot ang usapan kung titingnan natin ang kasaysayan. Kapag nagbitiw ang isang opisyal bago ang impeachment trial, humihinto ang proseso. Ngunit may mga eksperto tulad ni Luistro na nagsasabing dapat ituloy pa rin ang paglilitis upang pagdesisyonan ang disqualification. Hindi lang ito simpleng procedural issue, ito ay isang labanang legal at pampolitika. May nagsasabi, pero kung wala na siya sa posisyon, bakit pa kailangang ituloy? Simple lang ang sagot, dahil may posibilidad na bumalik siya. Kung hindi siya ma-disqualify habang buhay, maaari siyang tumakbo muli sa hinaharap. Sa makatuwid, ang impeachment trial ay hindi lang tungkol sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa kinabukasan. Ngunit hindi pa rin dito natatapos ang bagyo. Dahil kahit matapos ang impeachment, may mas mabigat pang posibilidad na naghihintay kay VP Sara. Mga kasong kriminal. Ang impeachment ay isang prosesong pampolitika, pero ang kaso sa korte ay ibang usapan. Maaring umabot sa puntong hindi lang posisyon ang mawawala sa kanya, kundi pati na rin ang kalayaan. Kaya kung iniisip ng iba na makakalusot si VP Sara sa pamamagitan ng pagbibitiw, nagkakamali sila. Dahil ang impeachment ay parang isang bagyo na hindi mapipigilan.
Maaari kang tumakbo pero hindi ka makakatakas. Maaari ka magbitiw pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. At kapag lumabas ang hatol, isang tanong na lang ang matitira. Siya ba ang mananatili o siya ba ang tuluyang lulubog sa unos na ito? At sa kabilang banda, kung siya man ay may impeach, guilty ba kaya o not guilty? Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Have mercy o God. Galatians 6 verse 7, huwag kayong palinlang, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Ang anumang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Sa kasalukuyang impeachment laban kay VP Sara Duterte, marami ang nagtatanong, makakawala ba siya sa pananagutan? Ngunit sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na anumang itinanim ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Maaring may pagtatangkang takasan ang proseso, pero ang hustisya sa mata ng ating Panginoong Diyos ay tiyak na darating. Ang mga nasa kapangyarihan ay may malaking pananagutan at kung ginagamit ito sa maling paraan, darating ang panahon ng pag-aani. Maaring hindi agad ngayon, maaring hindi agad sa korte ng tao, pero sa harap ng ating Panginoong Diyos, walang makakatakas. Kahit sa bawat aksyon nating ginagawa, sa politika man o sa personal nating buhay, lagi nating tandaan kaibigan, may balik ang lahat ng ating itinatanim. At ito ang tanong na pagninilay. Ako ba ay nagtatanim ng kabutihan o kasamaan? At handa ba akong humarap sa mga bunga ng aking ginagawa? Ang hustisya ng ating Panginoon Diyos ay hindi kailanman mababaluktot. Lahat ay aani ng nararapat. Pero sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, lahat tayo ay pwedeng mapatawad. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong pakikinig. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa inyo Panginoon nang may pagpapakumbaba at pakalinisin nawa kami Panginoon sa aming mga kasalanan. Sa aming panalangin ngayon, idinadalangin po namin si Vice President Sara Duterte. Tulungan niyo po siya Panginoon na magkaroon ng pagbabago. Kung sa man Panginoon ay guilty, tulungan niyo po siya Panginoon na magkaroon ng mas maayos na buhay at makapaglingkod ng mas maayos para sa kanyang kapwa. Kung hindi man Panginoon, ay nawa po'y maghari ang hustisya. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. Patnubayan ang bawat isa, ang lahat ng mga mambabatas, ang aming Pangulo at lahat Panginoon ng leaders ng aming bansa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan at tulungan kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito masabot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.